Ang $2 billion, approximately 110 hanggang 115 billion pesos plus, Phase 1 ng Sangley Point International Airport, SPIA, project sa Cavite ay nakatakdang simulan ng construction sa unang quarter ng 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaasahang magsisimula na ang konstruksyon ng Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite, para maging world-class na gateway, bawasan ang traffic sa NAIA, at mag-boost ng ekonomiya, na may plano itong magkaroon ng 4 na runway at kaya mag-accommodate ng milyon-milyong pasahero taon-taon, sa ilalim ng Public-Private Partnership, PPP, na pinangungunahan ng GMR Megawide, ayon sa mga ulat mula 2025. Ang pagtatayo ay nakatakdang magsimula sa unang quarter ng 2026, kasunod ng pagkumpleto ng land preparation. Ang mga post noong huling bahagi ng 2025 ay nagpapakita ng paghahanda at pag-asa sa pagbubukas ng konstruksyon, kasama ang pag-aproba mula sa mga ahensya ng gobyerno para sa paggamit ng lupa ng Philippine Navy. May mga alalahanin din na ipinapahayag ang pangangailangan para sa maayos na road network bago pa man magbukas ang airport, pangmatagalan. Ito ay inaasahang magkaroon ng 4 na runway at kayang mag-accommodate hanggang 130 milyong pasahero kada taon. May mga plano para sa bagong expressways at mass transit para masigurong madali ang access papunta sa airport. Ito ay inaasahang magiging tulay sa pag-unlad sa Cavite at karatig lugar, nalilikha ng libu-libong trabaho. Layunin nitong bawasan ang bigat sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at maging alternatibong gateway, lalo na para sa mga flights papunta sa mga isla. Isang consortium na may mga global firms tulad ng Samsung C&T, gumawa ng Burj Khalifa, at Munich Airport International ang kasama sa grupo ng proyektong ito. Ang SPIA ay nasa yugto ng paghahanda bago ang malawakang konstruksyon, na inaasahang magiging isang malaking pagbabago sa transportasyon at ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa rehiyon ng Calabarzon, ayon sa mga pag-update mula sa huling bahagi ng 2025. Dapat unahin ng gobyerno ang mga multi-airport system tulad ng Sangley International Airport na mas handa, habang ginagawang moderno ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, para matiyak ang redundancy at resilience. Samantala, patuloy ang paghahanda para sa mga bagong pasilidad sa NAIA. Kasama ang pagtatayo ng NAIA Terminal 4, dating cargo area, na target matapos sa mid-2026 para sa mga low-cost carriers, habang ang NAIA Terminal 5, sa dating Philippine Village Hotel site, ay magsisimula ang konstruksyon para sa 35 million passenger capacity, at ang malaking New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan ay may land development na magsisimula ng terminal construction sa 2026 para sa mas malaking kapasidad, na naglalayong luwagan ang NAIA. Sinabi ng San Miguel Corporation, SMC, na ang mga gawaing pagpapaunlad ng lupa para sa New Manila International Airport, NMIA, na proyekto sa Bulacan ay patuloy na sumusulong alinsunod sa mga internasyonal na pinakamahusay na kasanayan, na binabanggit ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Boskalis Westminster, isa sa mga nangungunang kumpanya sa dredging at marine infrastructure sa mundo. Sabi ng Boskalis, patuloy na sinusuportahan ng Boskalis ang pagpapaunlad ng NMIA at nananatiling nakikipag-ugnayan sa SMC sa aming tungkuling teknikal at pagpapayo. Nakahanay kami sa pagtiyak na ang lahat ng mga gawa ay nakakatugon sa mga pamantayang kinikilala sa buong mundo. Idinagdag ng SMC na ang pagpapaunlad ng lupain ng NMIA ay sumusunod sa International Finance Corporation IFC, Environmental and Social Performance Standards, ang benchmark para sa mga proyektong pang-imprastruktura na sinusuportahan ng mga multilateral at global na nagpapahiram,
Ang mga pamantayang ito ay namamahala sa disenyo ng proyekto, pagsubaybay, pagpapagaan ng panganib, at mga pananggalang ng komunidad. Sinabi ng kumpanya na ang pag-unlad ay ginagabayan ng malawak na hydrological na pag-aaral, mga independenteng pagsusuri sa engineering, at patuloy na pagsubaybay sa kapaligiran, kasama ang mga pangmatagalang hakbang sa pagbawas ng baha para sa mga nakapaligid na komunidad. Ipinagpapatuloy din ng SMC ang paglilinis ng ilog at mga pagsisikap sa rehabilitasyon sa buong Bulacan at mga kalapit na lalawigan ng walang gastos sa gobyerno. Ang SMC ay nagtalaga ng daan-daang bilyong piso upang bumuo ng isang pangunahing internasyonal na gateway na makikinabang sa bansa sa mga henerasyon, sabi ng kumpanya. Nananatili kaming ganap na nakatuon sa pagkumpleto ng proyektong ito ng responsable at alinsunod sa mga pandaigdigang pinakamahusay na kasanayan. Tinugunan din ng SMC ang mga online na post na nagdududa sa posibilidad ng proyekto, na sinasabing hindi ito nagpapakita ng aktwal na pag-unlad sa lupa. Ang ilang mga claim na nagpapalipat-lipat online ay hindi tumpak at nakaliligaw. Ang mga ito ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang pagkalito para sa publiko at pag-aalala sa mga stakeholder. Sabi ng SMC, hinihikayat namin ang sinumang may mga katanungan tungkol sa proyekto na itaas ang mga ito sa pamamagitan ng tamang mga channel, kung saan maaari silang talakayin ng malinaw at may access sa na-verify na teknikal na impormasyon. Ang New Manila International Airport, NMIAA, sa Bulacan ay magiging game changer para sa Pilipinas, magpapagaan sa NAIA, lilikha ng trabaho, magpapalago sa ekonomiya, lalo na sa turismo at BPO, at magpapahusay sa koneksyon sa pamamagitan ng mga daan at railway na gagawing world-class hub ang bansa.